Ito na. McKinley naman tayo, ha. McKinley Road, McKinley Parkway. Alright. Itong road na ito, guys, barangay road ito, ha. Barangay road na nasakupan ng Forbes Park. Kung kayo naman ay dumadaan dito at mainit ang ulo nyo, at kung kayo ay naharang ng security guard, mga guys, just to put on the record, sila po ang nagmamay-ari, no? Barangay road po ito, mga guys, at right of way ito dahil sa Forbes Park po ito, mga guys. Okay? Ayan. Baka kayo pa magalit, kayo lang yung tumatawid, mga guys, mga motorista na kalang umasta na parang hari ng kalsada, tulad ng mga motorcycle riders, kapag dumaan kapag kayo ay maharang ng mga security guard dito sa may McKinley Parkway. Ayan. Dapat yung isaalang-alang na kayo ay nakikitawid lamang, alright, hindi ito national road. So ayun, dire-diretso lang tayo. Ang tagos ng McKinley Parkway ay pwede kang Loton, pwede ka sa may Bonifacio Global City. Yan, tagos-tagos lang yan, all the way to Shaw Boulevard. Shaw Boulevard, Pioneer, Mandaluyong, yun, may tagusan ito, mga guys, okay? Doon sa may Kalayaan Bridge. Ayan. So maraming salamat, mga guys. Ito ang lagay ng traffic dito sa may McKinley Parkway, McKinley Road, sa may Forbes Park, Makati City, Philippines. Ang Forbes Park naman, mga guys, just to put on the record, kung wala ka pang idea, ay pinakamayamang barangay sa buong Pilipinas. Ang Forbes Park, Makati City, Philippines. Alright. So kapag ikaw ay balak mong bumili ng bahay, at kung ikaw ay isang milyonaryo, milyonaryo ka, bibili ka ng bahay dito sa Forbes Park, house and lot, ay hindi mo kakayanin. Mga milyonaryo, just to put on the record, wag na kayong mag-attempt na bumili ng bahay dito kung kayo ay milyonaryo sa Forbes Park, dahil ang makakabili dito ng house and lot ay tanging bilyonaryo. Okay? So yan, maraming salamat, mga guys, sa inyong pagantabi at suporta dito sa may McKinley Road. Have a great day, everyone. Sir Kennedy Simons, how are you? May ginagawa ditong may ginagawa ditong asphalt overlaying. Ayan. Kaya nakakala nyo natatraffic kayo, kaya pala meron lang palang ginagawang road construction, road asphalt overlaying, o kaya pwedeng patching yung kunyari may butas, mga guys. Buti inaksyonan nila. Tagal lumaksyon, gobyerno talaga matagal umaksyon, no? Matagal kayo umaksyon. Matagal kayo. Sa may Bonifacio Global City, saglit lang. Pag private sector gumawa, magtrabaho sa may Bonifacio Global City, saglit lang ang gagawing kalsada. Kahit gabi nagtatrabaho. Pero kapag gobyerno ang magpagawa ng kalsada, laki na ng budget, tagal ng trabaho, ano pa yung ano nga ba tawag dito, yung kulang sa yung hindi puro ang materyales, anong tawag dyan, kayo na bahala, substandard ang tawag. Ay nako, alam nyo, mga guys, sa gobyerno, kung kayo man nanonood, kung ang budget ay hindi kinukurap ng namamahala dyan, kunyari for example DPWH, buong Pilipinas kayang pagawa ng highway, pagawa ng infrastructure, pagawa ng kalsada, kaya buong Pilipinas sa isang pagawaan lang, sa isang consecutive term lang, pero ay nako, sus Mariose, mga guys, grabe talaga ang gobyerno, guys, dito sa Pilipinas. One of the most corrupt in the whole world, itong Pilipinas, mga guys. Ang kawawa tayo, mga guys. Bawat kilos natin may binabayaran tayong tax.
Kasi bawat pagkain, produkto, kung ano man yung nabibili natin, serbisyo ay merong tax. Kaya bayad lahat yan. Nako. Alam nyo mga guys, nakakatawa. So funny government is this. Alam nyo mga guys, ang dami-daming pera. Diyan pa lang sa BIR mga guys. BIR pa lang. Mga ano dyan, yung mga nagtatrabaho dyan sa BIR guys. Grabe yan sila. Garapalan. Yung BIR guys. Nakakano. Tayo, makakaulam tayo ng sardinas, tuyo. Makapag-survive tayo, noodles. Ulam tayo ng manok. Luxury treat na para sa ating mga sarili. Pero yung mga taga BIR yan, ako, ang dami pera niyan. Mga nagbabayad ng tax, mga guys. Grabe yan si BIR. Dapat dito sa gobyerno natin, kung talagang totoo na kayo ay nagtatrabaho para sa Pilipino. Sa BIR, sampulan nyo. Mag-mystery guest kayo. Lahat ng sangay ng BIR. Okay? Pumunta kayo. Ano nga ba ito? Magpanggap, Mr. Guest, magpanggap kayo. Magbayad kayo ng inyong tax. Okay? Ngayon, kausapin nyo. Kailangan huwag kayong pumurma ng pangmayaman. Yung simpleng lang, damit na, kunyari, pag-usapan nyo, bawasan ang babayaran tax. Okay? Ng isang establishmento. Okay? Tawaran nyo. Baka pwede namang bawasan. Ganito, ganyan. Yan, dyan. Dyan yung mapapatunayan kung gaano kakurap ang mga nagbabantay dyan, mga nagtatrabaho sa BIR. Okay? May na kayo. May na kayo dyan. May guide na kayo dyan. Anyway mga guys, natatraffic ako. Natatraffic. Bali wala yan sa kanila, music to their ears na lang yan, mga gobyerno, mga politiko na nakikinig. Kunyari, sabihin sa kanila na corrupt sila, music na lang sa tenga nila, importante gahaman sila sa pera. Pero yun yung totoo mga guys, totoo yan, dito nga lang, may nakatira nga dito sa may Forbes Park. Sa Forbes Park, may nakatira dyan, number 42 yata, number 41. Ayan. Tapos may bahay pa dyan sa may Forbes Park Townhouse. Ang dami niyang sasakyan, ang dami. Kung tayo may isang timba tayo na tubig o kaya isang drum tayo na tubig, di ba? Pwede natin ipaligo, di ba? Yang ang tinutukoy ko mga guys, nasa Congress, kaya niyang ipaligo ang kotse dahil sa sobrang dami niyang kotse mga guys, iba-iba, mamahalin pa. Sos Mario Sap, hindi ko alam kung iniyayabang niya dyan sa mga taga Forbes Park ng mga kapitbahay niya o talagang sobrang dami niya talagang sasakyan. Imagine araw-araw iba-iba ang sasakyan niya. Yung pinakamataas sa Congress, yan yung tinutukoy ko. Pinakamataas sa Congress, yun yung pinakamataas sa Congress. Alam niya na pala o hindi ko na pwedeng sabihin. Alam niya na pala Have a good day everyone and thank you for watching.